Ang daming napagdaanan ng kilikili ko. Pero I don't know kung nakaitim siya. Okay lang ba na magpa-diode laser or hair removal laser kahit may thyroid problem? Honest update sa inyo guys and honest review sa buong diode laser journey ko. Hey guys! I am Martha here. So for today's video, as you can see naman sa title down below, this is going to be a diode laser update. Like may underarms update. Ayan. So spoiler alert. Agad-agad, diba? Ito na yung underarms ko right now. So di ko alam kung nakikita nyo ba dito sa camera. Like, girl, hindi ako nakapag-upload ng update after ko matapos ang 8 sessions ng diode laser ko sa Skin Station. Like, ilang years na yon 2 or 3 years ago. Like, I'm so sorry. Pero mas updated kasi ako sa TikTok. Ayan, so mas nag-upload ako doon and by this time, alam niyo naman na medyo hindi na ako nakakapag-upload dito sa YouTube. Kaya, tinatry kong bumawi-bawi dahil, kung nakita nyo, may bago akong camera! Yes! Actually, last year pa to. Tapos, di ko siya masyadong nagamit. Like, ang daming nangyari sa buhay ko. Sis. Like, naoperahan ako and everything. Like, naoperahan ako, nagpa-total thyroidectomy ako, and I actually posted about it. So, if gusto nyo mapanood, go, dyan yan sa channel ko. Hindi lang yun, ang daming napagdaanan ng kilikili ko after na 8 sessions ko ng diode laser. Ayan, so alam nyo naman, nasa Skin Station ako, nagpapa-diode laser, diba? Ayan, so actually, dun lang naman talaga ako nagpapa-diode laser, and eto na nga, story time na lang natin, and i-compile ko na lang lahat ng mga sessions ko, dahil yung ibang mga TikTok videos ko is syempre natatabunan na. By the way, this video is not sponsored. So, gusto ko lang talaga magbigay ng honest update sa inyo guys and honest review sa buong diode laser journey ko. So, wag nyo na rin masyadong pansinin yung background, like kung nakikita nyo puro box and everything. Tapos, parang uulan kasi, kaya baka in the middle of this video is maingay. Pero gusto ko na talaga siyang gawin hanggat meron akong motivation. Wow! Pero ayun na nga guys, like lahat ng gamit ko talaga is nakalabas dahil yung cabinet ko, inaanay siya. Tapos yung kwarto ko, like, since tag-ulan, parang tumutulo-tulo na. Basta, teka, medyo usog tayo dito kasi parang parang may shadow. So, eto na nga. Back to the 8 sessions ng diode laser ko. So, kung napanood nyo man, yung whole YouTube video ko, ayan siya guys. And also, that video is not sponsored. Talagang binili ko yung package. Natapos ko yung 8 sessions. And so far, masaya naman ako sa results. Ayan. So, ito yung kilikili ko. Like, after ng 8 sessions, as you can see, mas manipis na talaga yung hair. Mas less na yung chicken skin. Pero, ang napansin ko, meron pa rin mga dark areas. Yan yung mga areas na tinutubuan pa rin. Ayan. Yan yung mga areas na tinutubuan pa rin ng hair. Kasi, ayan guys. So, kung nakita nyo ba? I am balbon. Ayan, balbon talaga ako guys. So, yung underarm hair ko is makakapal talaga sila. Like, mas makapal pa sa face ko, ganon. Tapos, ang dami pa. Tapos, puro ingrown. Ayun. So, yun, nabawasan na rin naman yung mga ingrown. May mga areas na dark areas. Kaya gumagamit ako ng Axelite serum nila, which is this one. Ayan. So, eto guys. So, up until now, ginagamit ko pa rin siya. Bago na nga yung packaging nila. But anyway, so, back na nga dun sa diode laser. Yun. So far, masaya naman ako. Like, kahit may mga tumutubo pa rin akong hair, is mas numipis na yung mga hair at mas naging konti na siya. And then, hulaan nyo. Hulaan nyo kung ano yung nangyari next. Nung pinost ko kasi yun, wala pa atang TikTok. And then, yung nagkaroon ng TikTok, gumawa ako ng account and everything. And then, nag-share ako ng compilation ng diode laser journey ko sa TikTok. And guys, sumikat siya, nag-viral yung video ko, and then, napansin tayo ni Skin Station. Ano ba? Napansin tayo ni Skin Station. So, I am so thankful, and they actually invited me to be an ambassador. Ayan. So, syempre, guys, Skin Station, like one of my dream brands. So, yes, I accepted it, and then, during the whole collaboration with them, is nag-avail din ako ulit ng
diode laser. Like, kinontinue ko lang. Kasi, diba, naka 8 sessions na ako. But then again, meron pa rin talaga akong mga underarm hairs. Siyempre, mas maganda if itutuloy ko, diba? Like, yun yung tinatawag nilang booster shot. Ayan. So, after kasi ng 8 sessions is booster shot na yung tawag. Dahil, dun nga, if napanood nyo yung diode laser journey ko, kasi may mga level yan eh. May mga level yung laser nila. So, mga sa unang session is yung medyo mababa. Baba pa, ganyan. Kasi yung diode laser, may pitek talaga siya. And may mga moments na talagang masakit siya. So, depende yun sa pain tolerance mo. And kung papanoorin nyo yung video ko, guys, meron talaga akong isang session na parang hindi ko ba maintindihan dun sa nag-assist sa akin na sobrang lakas talaga ng pitek. Like, may area na medyo nasunog talaga yung balat ko. Pero isang session lang naman yon at isang beses lang yun. Kasi after yun, parang nagulat ako. Tapos nagulat din siya. Tapos sinabi ko, basta panoorin nyo na lang. Pero ayun nga, up until now, I'm still struggling na paputiin siya. So, during the whole collaboration with Skin Station is nai-invite ako sa mga branch opening nila, diba? Like, yung, I think yung huling upload ko ng underarm is with Skin Station and na-invite ako dun sa UP Town Center branch opening nila. So, ayun, dun nagtuloy-tuloy na, yun nga, yung kinuha ko is yung diode laser, tinuloy-tuloy ko yon. And yun naman guys, is sponsored yon by Skin Station. But then again guys, alam nyo naman talaga na sa Skin Station lang ako nagpapadiode laser. And siguro mga naka 13 sessions ako with them sa iba't ibang branch. Sa iba't ibang branch, guys. Kada branch opening nila. And then, yung interval nun, kasi usually is 6 to 8 weeks, diba? Depende kasi yun sa kung gaano pakabilis tumubo yung hair mo. Pero kasi since sa akin, medyo mas mabagal na siya, parang more than 8 weeks. More than 8 weeks yung mga interval nung sessions na yon. And so far, nakikita ko naman yung progress. Talagang numinipis pa rin naman yung hair ko. Tapos naliles yung chicken skin. Tapos yun nga, hindi rin naman nagda-darken yung underarms ko. Alam nyo naman ako, mababa talaga yung pain tolerance ko. Pero nung mga pa-13 session na, sobrang sanay na. Sobrang sanay na yung kilikili ko. As in, kahit yung maximum level na nung diode laser nila is okay. So, parang ilang months din yon. Tapos natapos na yung collaboration ko with them. But since okay na yung underarms ko, okay ako sa kanya, hindi mo na ako nag-avail ulit kasi si sister ay tagtipid. Si sister ay tagtipid. And actually, after nung 13 session ko na yon, like, masaya na talaga ako. Like, masaya talaga ako sa underarms ko. And ang maintenance ko lang, kasi isa rin sa mga comments talaga is ang nakalagay doon, anong ginagawa ko kapag may tumutubong hair, tapos biglaan na kailangan walang hair kasi magsasando ka and everything. Kasi syempre kapag nagda-diode laser, mas okay talaga na huwag kang mag-shave or mag-wax. So ang ginagawa ko lang is ginugupit ko lang yung hair ko. Yun pa rin yung ginagawa ko up until now. But the thing is, konti na lang yung hair ko eh. Like, manipis na lang siya, konti na lang siya. So, sobrang dali niyang gupitin. So, yun. As in, never ako ulit nag-shave. Never din akong nag-wax. Last year is nagpa-opera kasi ako, diba? Mas nag-focus muna ako sa aking health. And then, last year, I think around June, yun na yung 13th session ko with them. Ayan, sa ano naman yun, sa SM Masinag branch. And then after nun, yun nga, hindi muna ako nag-avail for a while kasi medyo tagtipid ako dahil nag-focus lang din ako sa healing ko muna dahil ayun nga, kakapa-opera ko lang. And then, last year, November, guys, merong bago si Skin Station. Ayan. So, nagkaroon sila ng 4D Quattro Wave Laser. So, iba yon sa diode laser. So, nung nagkaroon sila ng newest laser device is of course na-invite din ako. And on that very same day is na-try ko yung bago nila. So, eto guys, 4D Quattro Wave Laser is the latest technology, uses not 1, 2, or 3, but 4 wavelengths to target hair at multiple depths. Ayan, delivering effective and comfortable results across a wide range of skin tones and hair types. Ayan, so, ako kasi guys, to be honest kasi diba, sobrang balbon ko. And yun din talaga yung nakikita ko sa comment section ko na yung iba, parang nakakatapos na sila ng 8 sessions, pero parang wala pa rin daw silang nakikitang difference sa hair nila, or makapal pa rin daw yung hair nila, ganyan. So, I think it really depends
I think it really depends sa hair mo. Yes, numipis yung hair ko, pero yun nga, may hair pa rin. Kaya talagang umabot ako ng up to 13 sessions. Siyempre, ang diode laser is hindi talaga siya yung permanent na nakakatanggal ng hair. And merong mga instances na may mga tao na parang ilang session pa lang is okay na sila or hindi na daw sila tinutubuan ng hair, ganyan. Pero, yun nga, sa case ko, talagang may tumutubo pa yung hair. Kaya nung nalaman ko tong 4D Quattro Wave at nung na-try ko siya, sister, it's a game changer. Like, kung magpapa-hair removal laser kayo sa Skin Station, girl, wag na kayo mag-diode laser. Mag 4D Quattro Wave laser na lang talaga kayo. Promise. Actually, mas mahal siya. Mas mahal siya kasi mas maganda yung effects niya, mas mabilis actually, at hindi siya masakit. Tapos, ang maganda dito is mas targeted talaga siya sa mga Asian skin, Asian hair, ayan, at morena. 4D Quattro Wave Laser is faster and longer lasting results, which is totoo, guys. Promise, maniwala kayo sa akin. And then, it requires fewer sessions since yun nga, mas longer yung results niya. And then, eliminates even the finest hair. So, totoo din yun. And then, suitable for virtually all skin tones and hair types. So, bakit ko ba nasasabi na totoo siya? Kasi guys, last year, mga early last year or early last year, nag-avail ako ng diode laser Brazilian sa Skin Station. So, that is around 12,000. And then, 9 sessions na siya. So, naka-promo na yun, guys. And during that whole 9 sessions, gusto ko actually mag-upload ng separate video about it. So, ayun. Pero isa-summarize ko na lang dito. And then, during the whole 9 sessions, nakita ko naman na nabawasan talaga yung hair. Pero again, guys, sobrang balbon ko. Iba yung results actually sa underarms ko versus sa Brazilian area. Like yung sa underarms ko, 8 sessions, talagang okay na ako. Mas manipis na talaga yung hair, mas konti na lang yung tumutubo and everything. Pero, nung nagpa-Brazilian ako, naka 8 sessions or 9 sessions na ako, marami pa rin talagang hair. Nung na-try ko yung 4D Quattro Wave sa underarms ko, pinag-isipan ko if i-avail ko rin ba siya sa Brazilian. Pero again, it's really pricey. It's kind of pricey for me kasi nga I'm on a budget. Alam niyo naman ako, di ba? Like, hindi ako nag-a-avail pag hindi talaga naka-sale. So, ayun. And then, tapos, parang around December or January, is nakita ko may post sa Skin Station. So, eto siya. Screenshot lang kasi tinatry ko tignan sa social media nila pero hindi ko makita. So, I don't know, nawala sa pin, ganon. So, meron silang lifetime warranty on our laser hair removals. LHR programs yung tawag. Nakalagay dito, if you need more than 8 sessions of diode laser or 6 sessions of 4D Quattro Wave laser, you can continue your treatments at subsidized prices. So, pag sa underarms, naka 8 sessions ka na, tas gusto mong mag-avail, imbis na yung regular price, is 500 pesos na lang. 'Di ba? And then sa Brazilian, if naka 8 sessions ka na, tas kailangan mo pa rin, magiging 750 pesos na lang. And then kapag sa larger areas naman is 1,000 pesos per session. And guys, sobrang mura talaga nun. Kasi, for example, yung regular price ng diode laser nila is 1,500. Diode laser yun na. So, yung Quattro Wave laser, I'm not so sure if 2,000 or 2,500 per session. Tapos ngayon, guys, 500 per session na lang siya. So, sobrang mura talaga nun. As in, mas mura pa kaysa kapag nag-package sale. But then again, pwede mo lang ito ma-avail kapag naka 8 sessions ka na ng diode laser or 6 sessions ka na ng Quattro Wave laser. Before, ang tinatawag nila is booster shots, 'di ba? Like after mong maka 8 sessions tapos kailangan mo pa, ang tawag is booster shot. Pero ngayon, meron na sila nga nung LHR program or yung lifetime warranty. So, mas okay talaga yun, guys. At nung nalaman ko talaga yon is nag-avail ako for my Brazilian area. Pwede mo lang siya ma-avail ng isang beses. Hindi ka pwede bumili ng package. So, kunyari is pupunta ka ngayon, tapos gusto mong magpabook ng session, isa lang yung pwede mong i-avail. And then, kung gusto mo pa ulit mag-avail, is sa susunod na ulit. Ganon. Hindi siya pwede yung bulk. Ayan. So, bakit Brazilian lang yung in-avail ko at hindi underarms?
Kasi early this year is nagkaroon ako ng collaboration with another skin clinic which is The Pretty You. Ayan. So kung naka-follow din kayo sa TikTok and Instagram ko, malamang aware na kayo doon. Actually, kakatapos lang ng collaboration ko with The Pretty You. Pero ito guys, isang beses ko lang tinry yung underarm laser nila kasi nanibago ako. Actually, hindi naman siya like bad result, pero okay na rin kasi talaga ako sa underarms ko. Dahil syempre ako gusto ko rin matry, nanibago ako sa process nila kasi mas maikli actually yung laser treatment session nila compare sa Skin Station. At ang pinagkaiba, pag sa Skin Station kasi, isi-shave nila yung underarms mo tsaka kanila ili-laser. Pero sa The Pretty You, ang ginagawa nila is ili-laser muna nila and then ite-thread nila yung underarm hair mo. So, medyo na ano lang ako nung sa part na yun kasi first time ko lang din magpa-underarm threading. So, masakit siya sis. Kasi nga low pain tolerance lang talaga ako, so masakit siya. Pero yung laser mismo ng The Pretty You, hindi siya masakit. Ayan. Pero as in, ang saglit lang niya. Okay naman, actually, yung nagpa-thread ako sa kanila, hindi naman na-damage yung underarms ko or anything. Kahit nga sa kilay ko, hindi ako nagpapa-thread masyado kasi hindi ko talaga kaya Pero kasi nga, again, I am already okay with my underarms. Like, kahit may hair siya. Actually, right now, may hair siya. So, ito yung underarms ko now. Ayan, ito yung underarms ko now. Ayan. Actually, may hair yan ah. Pakita ko sa inyo. Ayan. See? Kita ba? Ayan. Ito yung underarms ko now. Ayan. May hair yan, guys. And actually, okay ako sa kanya. Nakakalabas ako ng ganyan lang. Kasi, again, mas confident na ako na hindi ganun ka dami yung hair. Hindi rin ganun kakapal yung hair. But again, underarm hairs, body hairs, normal lang yan, guys. But, there's also nothing wrong if gusto mong magpa-laser, di ba? And wala rin namang masama if ayaw mo magpa-laser. Kung saan ka mas confident, kung saan mo mas mahal yung sarili mo, kung saan mo mas tanggap yung sarili mo, basta you're doing it for you, go. Walang masama doon. So, since parang okay naman ako sa underarms ko, the next visit ko sa The Pretty You, I decided to try yung whitening laser nila. So, dun sa whitening laser nila, by the end of the session is ite-thread din nila yung underarms mo. And then sabi nila, yung whitening laser nila is nakaka-help na rin na bumagal yung tubo ng hair mo. So, naisip ko, yun na lang yung i-avail ko kaysa yung underarm hair removal nila kasi hindi rin siya pwedeng pagsabayin. Para mas masulit ko, diba? So, yun na yung maintenance ko, guys. Yung whitening underarm laser ko. So far, okay naman siya. Ayan. And gusto ko rin release ng separate video about underarms whitening. Like, another story to tell siya, guys. Yun lang, 2 clinics pa lang yung natry ko, pero ang best talaga na natry ko so far is yung bago ng Skin Station, which is yung 4D Quattro Wave Laser. Doon sa mga videos ko, nakikita ko na mag-try daw ng ibang clinics, kagaya nung sa Wink Laser. Ayan, so sikat din yon. Bago ko pa na-discover yung 4D Quattro Wave, wala pang 4D Quattro Wave, parang naisip ko lang, may isang Wink Laser clinic na malapit sa amin. So, nung time na nag-visit ako dun sa mall na yon, sumilip ako sa Wink Laser, and guys, pricey talaga siya. Pricey na talaga siya. Like, pero based sa comment section, sabi nila, it's really worth it. Sa Wink Laser daw is parang nakakailang sessions pa lang sila kahit balbon daw sila. Okay daw talaga. Mas satisfied daw sila with the results and everything. So, ayun. Pero, since nung nakita ko nga yung price, parang out of the budget talaga siya for me. So, basically, I'm not in a rush. Hindi naman ako rush, kaya parang hindi ako nag-avail. And then, saktong-sakto dating ng 4D Quattro Wave sa buhay ko. Katapusan ng collab ko with The Pretty You, and so far, okay naman ako sa underarms ko. Pero, ayun lang yung napansin ko rin. Like, consistent ako with the whitening laser. So, every 2 weeks, bumabalik ako sa kanila. So far, okay naman. Mabagal talaga yung tubo ng hair. Pero ngayon, na parang nag-stop na ako, parang 1 month mahigit na ata yung last session ko. So, medyo nakikita ko talagang may mga hairs na talaga na tumutubo, pero mabagal siya and maninipis at hindi na talaga siya ganon karami. Kaya nga, ginugupit ko lang siya. Kasi,
hindi na ako nangangalay. Madali lang siyang gupitin, guys. Yun ang mag-a-advise ko sa inyo if ever na nagpapadiode laser kayo sa Skin Station and naka 8 sessions na kayo. Hanapin nyo, guys, yung post nila, yung sinabi ko nga dito na lifetime warranty, yung LHR program nila. So, sobrang makakatipid kayo and yun nga, guys, kahit na diode laser yung natapos nyo na 8 sessions, pwede kayong mag-upgrade ng 4D Quattro Wave, ayan, dun sa LHR program nila. If hindi nyo pa naman natatry yung pagpapa-underarm hair removal laser, I really suggest mag 4D Quattro Wave na lang kayo, especially if balbon kayo. Although, there's still nothing wrong if gusto nyong magtipid at diode laser muna yung itry nyo. Mas okay yun siguro if hindi kayo super balbon. Ayun, kasi mas makita nyo yung results faster. Kasi yun nga, based on my experience lang naman since balbon to the max talaga ako, Kanya-kanya pa rin yan. So, sa mga nakatry na ng diode laser, yan, comment down below if ano yung naging journey nyo and everything. And guys, if ever meron din kayong mga skin clinics na ibang na-try, comment them down below and baka pwede ko siyang i-check and everything. Pero so far, okay pa rin naman talaga ako sa Skin Station. Puro ang maa-advise ko lang din sa inyo is sana makahanap kayo ng trusted Skin Station clinic. Based on my experience, depende rin talaga yon sa staff na mag-a-assist sa'yo. Dahil ako nga, diba, ang dami ko na rin na-try na branches ng Skin Station, pero ang mas gusto ko talaga is yung sa Ayala Malls, Marikina. Yun talaga, sobrang accommodating nila. And also the way na ginagawa nila yung service is talagang maganda. Dahil sa ibang na-try ko, guys, I don't know, like, may mga iba talaga na natatry ko na hindi talaga okay. Double check nyo rin talaga kapag mag-a-avail kayo nung lifetime warranty. Kasi yung mga pinsan ko, nagpapa-laser na rin sila sa Skin Station because of me. Tapos I think nag-avail sila nung lifetime warranty. So, sa underarm, so that's 500. And then, nung mag-a-avail na ulit sila, sabi daw sa kanila nung staff, nakalimutan ko kung anong branch yon, pero sabi daw sa kanila nung staff, isang beses lang daw yun pwede i-avail. So sabi ko, no, hindi. Like, pwede mo siyang i-avail until fully satisfied ka na nga sa results, pero hindi mo siya pwede bilhin ng bulk. So, sinend ko sa kanila yung screenshot, yun yung pinakita ko sa inyo kanina. Kasi nakailang ganun na ako sa Brazilian diode. So, ayun, I don't know bakit ganon. Siguro mag-answer rin tayo ng mga quick questions lang din about diode laser or hair removal laser. Ang pinaka nakikita ko rin talaga, ito totoo po ba yung side effect na nakaka-body odor ang laser underarm? So far in my experience, hindi naman. Hindi ako nagkaka-body odor. Tinanong ko rin yun actually sa staff. Ayan, tinanong ko, sabi ko, yun nga, madalas tong kino-comment talaga sa mga videos ko, and sabi niya, hindi daw. Pero hindi ako nagkaka-body odor kasi nagdi-deodorant din ako, guys. Pero hindi ako everyday nagdi-deodorant. Nagdi-deodorant lang ako sa mga days na kailangan ko lumabas or sobrang init, yung alam ko talagang pagpapawisan ako. Ito rin, isa rin sa mga nakikita ko sa comment is yung underarm cream, yung post-laser cream na ginagamit every nagpapa-laser. So, since nagbago na, meron na silang 4D Quattro Wave, yun pa rin naman yung laser. So, eto siya, guys. Actually, dalawang klaseng post-laser cream yung meron sila. Ayan. Yung isa is yung post-laser cream, and then yung isa is Infladerm. And I think parehas lang naman sila. So, ito yung ginagamit ko ngayon. So, ang paggamit nito, guys, ngayon, nagpa-underarm laser ako. So, after ng session, is a-applyan na nila mismo. And then, sa gabi, bago ka matulog, mag-apply ka ulit. So, and then, 3 to 5 days mo siyang i-apply. Depende yun, guys, kung nafe-feel mong medyo sensitive pa rin yung area ng underarms mo, ganyan. Kasi yung iba, ganon. Like, may mga times na after ng session, medyo sensitive siya or medyo namumula-mula siya. Pero based sa akin, sa mga days na after ko magpa-laser, hindi naman siya masakit. Meron lang iilang session na napansin kong mga 3 days namumula siya, pero hindi yung super duper pula. Ayun, so kailangan mo lang siyang i-apply ng twice a day, sa umaga at sa gabi. Tapos make sure lang na malinis yung kilikili nyo bago nyo siya i-apply. And then, speaking of deodorant, ano ba yung ginagamit kong deodorants? Yun pa rin, actually, yung after ko kasi magpa-diode laser, gumawa naman ako ng review about Fresh Formula. So, yun yung ginagamit ko before na deodorant. And up until now, na nag-reformulate na sila,
Ito pa rin yung ginagamit ko. Ayan. So, ito na yung bago, guys. This is the Fresh Formula yung Sargent at Arms deodorant. Ayan. So, ito pa rin yung ginagamit ko. Pero, paano naman yung time, parang yung Fresh Formula, nawala sila for a while kasi nag-rebrand sila and everything. So, ang ginagamit ko nung time na yon is yung Dove na color pink. Ayan. Ito na lang. I-insert ko na lang dyan. So, I think nakapag-upload ako ng kilikili routine dito sa channel ko, and ito yung nabanggit ko. So, yan yung ginagamit ko. And then, ang paggamit naman ng deodorant, kunyari, nagpapadiode laser ka, kailangan mo siyang itigil 5 days before ka magpa-diode laser, and then, tsaka mo siya gagamitin ulit 5 days after ng diode laser. Then, pagdating naman sa mga whitening cream, yun pa rin yung ginagamit ko, guys. Yung ginagamit ko before is yung Axilite Serum, diba? And then, nung naubos ko yon, nag-switch ako sa Fresh Formula. And then, nung nawala nga yung Fresh Formula, nag-reformulate sila, bumili ulit ako ng Axilite. Ayan. So, nung bumili ako ng Axilite, sakto na buy one, take one sila. Ako kasi, guys, actually, hindi ako masipag. Hindi ako masipag na mag-apply nito. Nag-a-apply lang ako nito tuwing gabi kapag naalala ko lang. Ganun. Like, mas prefer ko to gamitin tuwing gabi kasi kapag umaga, napapansin ko na namamawis yung kilikili ko dahil sobrang init. And then, sakto nung naubos ko na yung first bottle dahil buy one take one nga pagbili ko, nag-switch ako sa updated na Fresh Formula Sargent at Arms Whitening Cream. Ayan. And then, nung naubos ko na yon, binuksan ko na tong stock ko ng Axilite Serum. Ayun. So, up until now, ito yung ginagamit ko. Again, okay na ako sa underarms ko now. Like, I can definitely say na mas confident na ako sa underarms ko now. So, thank you so much, self, sa pag-i-invest sa aking underarms. Ayan. So, hindi naman sa pagmamayabang. Ayan. Pero, guys, alam nyo naman yung pinagdaanan ko sa underarm journey ko, diba? So, I think deserve ko naman na maging masaya at maging confident at this point. Ito na yung underarms ko now. Like, kahit may mga konting hair siya dyan, okay lang, hindi ako nababother sa kanya. Pero actually ngayon, napansin ko na parang medyo nag-dark yung area dahil lately, pag nandun ako sa place ng partner ko, ng boyfriend ko, wala kasi akong deodorant doon. Naubos na yung Dove. Meron kasi akong Dove na maliit doon. Pero naubos na kasi yon. Kasi nga, parang ito, hindi ko siya nabibitbit. Tinatamad akong bitbitin siya dahil malaki siya. So, guys, ang ginamit ko lately yung deodorant niya. Yung high endurance ba yung tawag? Basta ito. Yan. Tapos hindi siya, maganda siya sa kilikili in terms na hindi ka papawisan. Like, basically, deodorant, hindi mangangamoy kilikili mo. Pero, I don't know kung nakaitim siya. I don't know. I think hindi siya compatible sa underarms ko. Tas lately ko lang siya napansin. So, hindi. That's on me. That's on me. Pero so far, okay pa rin naman ako sa kilikili ko. Since content creator ako, nag-try naman ako ng mga ibang nag-try naman ako ng mga ibang deodorant, like yung mga Deonat, ganyan. Tapos yung sa Fresh, ata na-try ko rin. Pero, yun nga guys. Dito talaga ako bumabalik-balik. Tsaka dun sa Dove, yun talaga yung trusted ko. Kasi yung sa Dove, gusto ko siya. Kasi mas nakakatulong siya na mag-lighten yung underarms ko. Kasi pang whitening din yun. At tsaka hindi nagye-yellow. Hindi nagye-yellow yung damit ko. And also this one, hindi nagye-yellow yung damit ko. And then, ang gusto ko dito is wala siyang amoy. Tsaka grabe talaga yung tulong niya guys kapag pawisin ka. Ito rin pala guys, based on my experience, nung nag-shave pa ako before and nung nagpapawax ako before, ang pangit talaga ng effects niya sa kilikili ko. Pag nag-shave ako, grabe, ingrown, nakakaitim pa siya ng kilikili, tapos sobrang bilis talaga tumubo ng hair. Like, nag-shave ako ng umaga, then sa gabi, tutubo na siya agad. Sa wax naman, mas lumalala yung chicken skin ko. Ganun pa rin, hindi ko napansin na pumuputi yung kilikili ko. And yun nga, dumudugo yung underarms ko. Tapos parang nagkakaroon din ako ng ingrown, ganyan. Kaya mas prefer ko talaga na magpa-hair removal laser. Sa TikTok, mas open na rin ako guys about my thyroid problem. So I had hyperthyroid for almost 10 years. And then last year, May, yan, so kaka 1 year lang, is nagpa-total thyroidectomy surgery ako. And may mga nagtatanong din doon if okay lang ba na magpa-diode laser or hair removal laser kahit may thyroid problem. So, the answer is yes. But I am not so sure if nakaka-contribute yung thyroid problem ko sa hair condition ko.
Gets ba? Pero ayun, so far wala namang problema. So yeah, I guess that's it guys. Sana naman naging helpful sa inyo tong video na to. And if ever meron pa kayong mga questions or suggestions, just comment them down below. And if you're new here on my channel, don't forget to click the subscribe button down below and also the bell button down below. Follow me on my social media accounts, Facebook page, TikTok, and Instagram. I am Marta or I am Immortal. Ayan guys. So I hope that you're all safe and I hope I'll see you soon again. Bye!